ba ang ating unang pag-uusapan? Siyempre, yung pa rin impeachment ni VP Sara na minamadali na ng ating ng ilan sa mga taga-gobyerno at siyempre yung kaninang nangyari, Coach Oli, na pagsasampa natin ng certiorari dyan sa Supreme Court. Ipaliwanag mo nga yan, Coach Oli, kung ano ang nilalaman yan at kung ano ang layon yan. Napakaaga natin gumising no? Wala bang panggabi sa Supreme Court? Maaga pala doon, no? At anyway, ako'y tuwang-tuwa dahil tayo po pinahihinto natin yung impeachment kay VP Sara. No, I think it's about time na tayo naman ng opensiba. Kasi lagi tayo pinapatawag, basta tayo submit na lang ng submit sa kanila. Hindi, tayo naman ang magreklamo. Siguro tayo rin naman ang magdemandas, tayo naman ang magpatawag sa mga buhaya. Kasi namimihasa sila no? Ito yung maganda ito dahil I believe we should protect VP Sara. Kaya itong nangyari kanina, si Attorney Torion napakagaling na abogado at ating mga kasamahan na abogado. At hindi, maraming petitioners pa, hindi lang naman kaming 5. So, madami yan. In total, 29 petitioners yung nagsama-sama. Again, ito pong mga abogado na ito ay taga Mindanao, taga Davao City. Ito pong si Konsehal Acosta ng Davao City. Siya po ay lumipad pa mula Davao, si Attorney Torion at si Attorney Delgra, lumipad pa mula Davao para lang magpunta dyan sa Supreme Court at ihatid itong petisyon na ito dyan sa Supreme Court. Nakakatuwa nga mga bossing dahil hindi talaga nila ine-expect ito. And marami kasing nagsasabi na tayong mga vloggers, kayong mga vloggers, puro lang kayo sita ng sita sa gobyerno. Hindi po. Makikita po natin dito na kaming mga vloggers, lalong-lalo na kaming banateros, involved po kami at gusto po naming ma-involve sa mga ganitong klase ng mga aktibidad. Dahil kung lahat ng itong mga ganitong aktibidad na para sa bayan, Coach. Maganda yung sinabi mo, Boss Dada, kanina na marami pang next. Abangan nyo po sa banateros dahil talaga magiging proactive kami. Hindi tayo po pwedeng dadaldal lang ng dadaldal. Kailangan meron tayong ginagawa, no? So kung merong mga nagrarally, meron naman nagsasampa, no? Merong nagpoprotekta at kanya-kanya po tayo ng mga gawain. So again, magiging aktibo po ang Banateros Brothers sa ganito. Kaya masaya tayo, Boss Dada. Yes, syempre. Kasi kauna-unahan to, if I'm not mistaken, na opensiba laban dito sa alam nating pang-aabusong politikal sa mga Duterte. Jay Guevara, itong itong ipinasa natin to na diyan sa Supreme Court na tayo ay ako si Banat by si Coach Oli ay isa sa mga ang tawag doon, Coach Oli? Petitioners. Isa tayo sa mga petitioners. Ito, ang layon nito, mahinto yung impeachment proceedings na pinapamadali ng Congress. Maputol kita, Boss Dada. Yung itsura natin dyan, hindi mukhang petitioners, mukha tayong bodyguard. Di ba? Nakaitip pa tayo parehas. Kasi mangot pa kayong dalawa sa likod. Paano pa naman? Ang init. Tapos ang aga namin nagising, wala kaming tulog dyan. Pero kailangan magsakripisyo para sa bayan, syempre. Di ba? So, itong Jay, para mapahinto yung impeachment proceedings na napipinto dyan sa Senado, ipinapakita rito ng team ni Attorney Torion na unconstitutional itong nagagawang ito at hindi dumaan sa tamang proseso. Katulad din naman noong certiorari na pinetition ng mga vloggers, yung kung matatandaan nyo yung mga vloggers na ipinapatawag dyan sa Kongreso. Ganon din po, sinasabi din po sa petition na yon na unconstitutional itong ginagawa na ito at pamumulitika lang. Kaya katulad din ito, ganon din. So pinipigilan yung
yung pagpapa-impeach kay VP Sara or yung napipintong impeachment proceedings diyan sa Senado. Pero pakinggan natin yung balita na ito. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang Mindanaoan lawyers at political vloggers para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tiniyak ng Korte Suprema na aaksyonan nito agad ang petisyon. Si Margot Gonzales magbabalita. Naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Supreme Court ang mga Mindanaoan lawyer para harangin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hiniling ng mga abogado na sina Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Degra, Atty. James Reserva, Atty. Hilary Olga Reserva at Atty. Luna Acosta na magpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at injunction para ipawalang bisa ang impeachment complaint. Kasama rin sa mga nagpetisyon ng vice-alcalde ng Davao City, ilang miyembro ng Konseho ng Lungsod at ang mga kilalang political vloggers na sina Darwin Salcedo, Lord Byron Cristobal at Lord Oliver Raymond Cristobal. Ayon sa kanila, epektibo at hindi dapat dinggin ng Senado ang impeachment complaint na inahain ng Kamara. It did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these 3 and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Questionably umano ang verification process ng impeachment complaint. Giit ng mga petitioner, hindi pinag-aralang mabuti ng mga lumagda sa reklamo ang nilalaman nito at biglaan na lamang isinama sa usapin ng impeachment. The verification process requires that it should be personally known, the allegations are personally known and studied by the respective congressman who signed it. And if you notice, the congressman who went there did not even know as to the subject matter of the discussion in the House caucus. And there was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Kinwestiyon din ng mga abogado kung bakit hindi agad inaksyonan ng Kamara ang 3 impeachment complaint noon pang Disyembre, kahit na ito mismo ang nakasaad sa kanilang mga patakaran at sa saligang batas. It is mandatory under the 1987 Constitution for the House of Representatives to act right away on any impeachment complaints and accordingly subject it to the order of business within 10 session days and refer it to the proper committee within 3 session days thereafter. Now, if you will likewise read Rule 2 of the, House of Representatives on impeachment, it is likewise clearly stated therein that upon receipt of the impeachment complaint, it should be referred to the Speaker by the Secretary General, and the Speaker is mandated by their own rules to have it set in the order of business within 10 session days from receipt, and the Speaker is mandated by their own rules to refer it to the Committee on Justice within 3 days. And what did they do? They never acted. Dagdag pa ng mga petitioner, hindi nabigyan ng due process si VP Sara sa ika-4 na impeachment complaint dahil walang ginawang aksyon o pagdinig ang Kamara hinggil dito. Ayon naman kay Atty. Martin Degra, railroaded o minadali ang impeachment complaint. Dahil sa maling proseso, napilitan silang idulog ito sa Korte Suprema. Kung tinama nila yung ginawa sa House, sang-ayon sa saligang batas, wala po kami rito, hindi kami magpapafile ng petition for certiorari and prohibition. Kasi nga, hindi sinunod yung Constitution. And that's the reason why we need to question is because we, as registered voters who voted for the Vice President, will make our vote inutil. Kasi kung successful yung impeachment na yan, mawawala ang silbi yung boto namin. We did not sign this in our part as government officials or members of the Davao City Council, but
because we fully believe that the government should be of laws and not of men. We all know that impeachment is in its heart a political process, but this does not mean that politics should be the main reason why impeachments are filed. So on my part, I really want to make sure that the law is being followed to the letter and not abused in order to reach whatever ends other people may want for it. Samantala, mga political vlogger, nagpaliwanag din kung bakit isa sila sa mga nagpetisyon para mabasura ang impeachment complaint. Kasi kami bilang mga content creators and vloggers, meron din kaming responsibility sa mga viewers namin. And marami kami na pina-follow ng daan-daan libong mga Pilipino worldwide, hindi lang dito sa Pilipinas. And lahat sila alalang-alala sa mga nangyayari sa bayan natin. Alam naman natin na ito ay isang gawaing politika. Itong natatamasa ng mga Duterte ngayon ay politika lang. Kasi katulad ng sinasabi natin, itong petisyon natin na ito, may grounds and nasa batas. So ang gusto lang po natin ay yung nasa batas, yung nasa tama. Karapatan nila magpasa ng impeachment. Karapatan ng bawat isa, meron tayong karapatan. Kayo, kami, tayong lahat. Ginamit nila yung karapatan nila mag-impeach. In-impeach si VP Sara. Karapatan din namin itong isang pasaporte at pigilan. So sana nirespeto namin kayo, respetuhin nyo rin kami. Kung yung iba nga na convicted na, nakakapag-hearing pa, siguro kami namang wala namang kaso, pwede magsampa para pigilan yung impeachment ni VP Sara. Samantala, pinagkokomento na ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema ang Senado sa petisyong humihiling na dinggin na ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Binigyan ng Senado ng 10 araw para magkomento. Tiniyak din ng Korte Suprema na aaksyonan nila agad ang petisyon para naman sa pagpapalabas ng TRO laban sa impeachment complaint. Ayon si SC, isang urgent matter ang impeachment complaint at kinakailangang aksyonan agad. The Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Merl Gonzalez, SMNI News. Jay, bakit ba ayaw mong ma-impeach si VP Sara? Unang-una, ay balik-balik ta rin mo man ng mundo, wala naman nakikitang sapat na basihan para i-impeach ang isang Vice President Sara Duterte. At etong Vice President Sara Duterte natin, wala namang ginawa naman yan kundi magtrabaho, gampanan yung kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan, no? Kaya nga, at eto pa pinakamalupit, ang mga nagsampa pa ng impeachment ay yung mga convicted at yung mga makakaliwa. At dito, yung mga basihan ng impeachment wala talaga sa hulog din, or hindi nga nila halos na patunayan yan na ginawa ng Vice Presidente. At dapat kaya nga, ito nga, paulit-ulit natin sinasabi, ang dapat na i-impeach dito si Marcos, hindi si Vice President Sara Duterte. Dahil kung usapang tiwaling gawain sa gobyerno, mas marami ang kay Marcos kaysa kay VP Sara. Tsaka ito, speaking of petition, tanong ko lang kung ano rin po ba, pwede ba ang mga kababayan natin na magpetisyon papatungkol dito sa impeachment? Oo, katulad nito, Jay, itong petition na, itong TRO na ina-apply or isinampa nila Attorney Torion at kasama na tayo, walang walang coordination to with the OVP. Hindi to alam ni VP Sara. Initiative ito ng mga concerned citizen na alam at nakikita yung mga pagkakamali, yung pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya naisampa ito. So kung meron dyan na merong resources para gawin din ito, pwede nyo naman gawin. Basta nakikita naman ninyo, open naman ang mga korte natin.
gumagana ang mga ang batas sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong paraan para magawa rin ito, kung gusto rin ninyong magsampa ng ng sarili ninyong mga petisyon, pwede yan. Pumunta lang po kayo sa Korte Suprema. So marami kasing mga kababayan natin na laging tatanong din at lagi ko rin nababasa sa mga comment section na kung ano yung maitutulong nila. So eto na, kung gusto nyo naman, eto hindi na mawala naman nagutos, kusang loob po ito na ginawa ng Banateros Brothers at nung mga kasamang attorney nila Boss Dada at Coach Oli, pagkakataon na natin to para makatulong tayo kay Vice President Sara Duterte. Actually, madaming gustong sumama pa dito Marami pang gustong mga taga Cebu, taga Butuan na gustong sumama rito. Kaya lang medyo may hassle pagdating sa coordination. Kasi syempre kung magkakalayo, may mga pipirman ng mga dokumento. Kaya parang nag-offer na lang si Attorney Torion ng intervention. Kumbaga kung gusto nilang sumama, pwede pa rin naman silang sumama as petitioners netong netong request na ito. Pero alam ninyo mga partners, talagang unang-unang pumiyok dito yung Makabayan Block. At sinabi nga nila na yung circus na daw ito at parang huling ano yung term na ginamit nila kanina, Coach Oli? Last ditch effort. Last ditch effort na daw ito. In the first place. So, ibig sabihin, parang kumbaga, wala nang ibang paraan. Parang na tayo. Kumbaga, desperate moves or desperado na tayo dahil ayaw nating ma-impeach si VP Sara at ayaw nating mapahiya siya. Parang ganun ang lumalabas. Pero, alam ninyo, hindi kayo mabubutasan ng mga abogadong ito, dahil mga dekampanilya talaga ito, magagaling na mga abogado ito. Hindi kayo mabubutasan kung inayos ninyo yung trabaho ninyo. Mantakin mo merong 3 impeachment complaint na nauna. Ang ginamit nyo, yung pang-4 na complaint. Kaya nga, doon pa lang may pagkakamali na anong nangyari doon sa 3. At bakit hindi na-actionan yung 3. At bakit hindi alam kung ano yung nangyari doon sa 3. Yung pang-4 kasi yung na dinesisyon, yun yung ginamit nila para dito sa impeachment complaint. And napakaganda rin kasi noong paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol doon sa kapag ikaw kasi magsasampa ka ng kaso or meron kang pipirmahan na isang resolusyon or isang petisyon, kailangan alam mo kung ano yung pinipirmahan mo. Kailangan basa mo. Pero the fact na urgent yung kanilang pagpapapirma ng impeachment complaint na ito para mag-push through kasi ang daming pumirma Parang sa isang papel na iikot para papirmahan at para reviewin. Kasi sabi nga ni Atty. Torion, if ang pinag-uusapan natin ay makapal na papel, 1,000 pages ng papel, hindi mo to kayang maintindihan sa loob lang ng kahit 15 minutes. Wala kang maiintindihan. Kailangan mo ng mas mahabang panahon, ample time, para talagang scrutinize yung mga annexes, yung mga ganyan. Kumbaga, kailangan mo talaga siyang intindihin maigi bago ka pipirma. So dito, isa sa mga grounds nila Atty. Torion, hindi na-review ng mga pumirma sa Kongreso etong papel. Etong impeachment na pinapirmahan sa kanila. Basta na lang pinirmahan, which is hindi po yun ang procedure. Ang procedure, kailangan maintindihan mo kung ano yung pinipirmahan mo. Jay? So, ibig sabihin pala talagang kung may desperado dito, katulad nung sinasabi ni Castro, sila yun. Sila ang desperadong i-impeach si Sara. At biruin mo, sa totoo naman talaga, kahit saan mo naman talaga tingnan ng isang impeachment, hindi yan basta-basta. Pinag-aaralan ng gusto. Kung yung isang tao, kagustuhan lang na impeach si VP Sara, tapos ang masama pa dito, etong 240 ba? Kung di ako nagkakamali ng mga congressman, hindi mo na nila pinag-isipan, hindi mo na nila pinag-aralan, basta lang sila pumirma doon. So, ito nga talaga ay talagang lumalabas na may anomalyang nagawa silang nangyari dito. At kayo ang desperado dito. Tsaka ito pa, maniniwala na ba kami na talagang may nangyaring bayaran nung nagpirma kayo dito? Kasi kung iisipin nyo,
isa kang congressman, pipirma ka sa isang ganitong bagay na hindi mo masyadong pinag-isipan. Hindi mo binasa. Hindi mo binasa. So, anong iisipin ng taong bayan sa inyo? Mustada? Hindi, tama yun. Napakagandang observation nun, ha? O, kasi, wala talagang pwedeng maisip na, na bakit ka pipirma sa isang sobrang importanteng bagay. Isa ito sa pinaka-importante, ha? Kasi, dito nakasalalay ang isang vice president ng Pilipinas na pinai-impeach. Dito nakasalalay sa pirma mo. Tapos hindi mo re-reviewin unless, katulad ng sinasabi ni Jay, merong kasunduan. Oo, na dinidiray naman nila. Pero pero may umamin na isa. Oy. Si Suan. 'Di ba? Na pag hindi siya pumirma, mawawalan sila ng pondo. So ganun na rin 'yun eh. Oo. Ano ba ang pondo? Pera din 'yun, pera ng nakadepende na lang doon sa congressman kung gagamitin sa bayan nila o mapupunta sa bulsa niya. So umamin siya na pag nag-yes siya or nag-no siya doon, mawawalan sila ng pondo. So ito nga, madaling salita nga rito, yung pirma na nga yan, talagang lumalabas na bayad talaga. Kaya alangan namang, di ba? Alangan namang at i-admit nila na meron silang 150 million reasons na natanggap. Siyempre, i-deny nila. Pero alam nyo, mga partners, bukod doon sa bayaran, ang nakakapagtaka rito, hanggang ngayon ay palaisipan pa sa marami. Dahil ang tagal na kabinbin yan eh. Isa, first complaint, second, tapos dumating yung third complaint. Ang tagal, mga 2 linggo. Tapos nung last day, saka sila biglang nagsipirmahan. So, hindi mo maisip bakit parang minadali na ang tagal-tagal na wala na silang kaplano-plano ituloy yung impeachment ngayong taon na ito, aantayin after the election, ngayong after the 19th Congress, tapos biglang, sige tuloy natin. Tapos biglang mamadaliin yung Senado. Doon lang ang medyo talagang hindi maintindihan ng taong bayan. At ang nakikitang reasonable lang na dahilan dyan, dahil lumabas na yung iskandalo nitong blank items. At talagang sabit dito, especially si Speaker at saka yung best friend ni Banat Bay. Si Saldico. Si Saldico. At yung mga kasama, sila yun eh. So, siguro, pwedeng pantakip dun sa issue. Kaya ganyan, na nakaisip sila dahil, gusto nilang sila ang on the offensive dahil doon sa demanda na yan, defensive sila doon. So, at maraming nakikitang dahilan. Pero dagdagan ko lang, sana etong impeachment na to, isa sa dahilan dyan ay, tingnan nyo po, 32 million votes ang natanggap ni VP Sara. Tapos, i-impeach lang ng 200 plus congressmen na hindi pa natin alam dahil sila ay representative, hindi naman natin alam na kung talagang nire-representa nila yung kanilang distrito. Malay ba natin kung yung distrito nila ay ayaw naman sa impeachment? Kaya lang sila ay nakaupo and then they want the 150 million reasons, so pinirmahan nila yan. Diba? Meron silang kanya-kanyang dahilan eh. Pero itatapon mo yung 32 million sa 200 plus na pumirma? Kahit pagsamahin mo yung boto ni Speaker, meron ba tayong record kung ilan bang natanggap na boto nito si Speaker? Nako, ilang boto ni Speaker? Ilan lang yan? Palagi ko dyan, mga nasa 300 to 500. At boto ni Saldico, hindi aabot sa kalahati ni VP Sara. Tapos bigla niyong patatalsikin. At pag na-impeach si VP Sara, never ever na siya makakatakbo sa kahit anong posisyon. So, napakabigat niyan. Iisipin nyo, record-breaking yung 32 million na yan, ha? And speaking of itong GAA, magsisimula na po yung oral argument dyan sa BICAM. Maganda yan. Kasi syempre, magaling si Unga, magaling si Attorney Vic. Tapos they will argue with the Supreme Court Justices tungkol dito sa kanilang petisyon. Napakaganda po niyan. Pero reaksyonan ko lang yung mga makabayan block na gigil dito sa ginawa natin na naman, legal na paraan naman. Pero bakit sila nagagalit? Ito lang nga kasi yan. Magigigil kayo, magagalit kayo,
palpak nga yung ginawa ninyo. Hindi kayo mabubutasan kung sana ginalingan nyo yung mga kalokohan ninyo, di sana walang grounds para makapagsampa ng temporary restraining order para dyan sa impeachment trial na yan. Itong mga magagaling na mga abogado na to, hindi ba? Ito ang problema sa ano natin Ito ang problema sa mga kababayan natin Lalong-lalo na dyan sa Kamara. Kung alam nyo na malakas yung inyong kaso, hindi kayo kakabahan. Kahit na may mga ganitong legal remedies ang mga kalaban ninyo, kung alam nyo na talagang positive kayo, na talagang mataas yung conviction rate nyo dito kay VP Sara, sana hindi kayo nag-aalala. Tsaka ano bang kinakagalit nyo? Illegal naman yung paraan na ginamit netong mga abogado at natin. Legal naman yung paraan natin, legal naman yung avenue natin. Hindi naman tayo nag-rally. Hindi naman tayo nagtawag ng himagsikan. Tayo ay tumakbo sa last bastion of democracy, ika nga, which is ang Supreme Court. Dahil po nasa kapangyarihan ng Supreme Court na maipatigil yung mga ganitong klase ng mga pamumulitika sa bayan nating Pilipinas. At isa pa, patungkol naman dyan sa budget, mga bossing, yung GAA, maraming mga congressman ang ayaw nila na ayaw nilang mapahinto yung 2025 budget. Kasi sabi nga natin, pinalalabas nila na parang pahihinto ang ekonomiya, hihinto ang Pilipinas. Hindi po. Kapag hindi nahanapan ng probable cause na ito ay depektibo, magre-revert lang po tayo doon sa 2024 GAA. Which is, kaya ayaw nilang mangyari kasi Coach Oli ang wala sa 2024 GAA? Yung ayuda. Yung ayuda budget nyo. Yan, wala yung ayuda dyan. Kaya gigil na gigil sila. And balikan na rin naman natin etong kay VP Sara. Actually, hindi lang po mga DDS yung naniniwala na etong impeachment kay VP Sara politically motivated. Pati mga dilawan. Nung makikita nyo, nag-aaway na si Trillanes at saka si si Trillanes at saka si Bam Aquino nag-aaway na. Kasi etong si Bam Aquino, sila ngayon ay nangangampanya at sila ngayon ay naglilibot at pumupunta sa mga laylayan. And according to Bam Aquino, hindi naman yung si VP Sara ang issue ng mga kababayan natin. Hindi naman si VP Sara yung source ng problema ng mga kababayan natin. Ang issue ng kababayan natin, Coach Oli, mahal na bilihin, peace and order, palpak, at kung ano-ano pa. Corruption, paano sila magkakaroon ng trabaho, ng security of tenure, paano sila makakakain ng consistent, yung isang buong taon na hindi nila iisipin. Yun ang problema ng mga Pilipino ngayon. According to Bam Aquino, nag-ikot sila, tinanong ang issue ng bayan, yun talaga ang issue. Wala ni isa silang nakausap na ang issue si VP Sara. So bakit dito nakatuon ng pansin etong mga mambabatas natin? Ano lang yan issue lang talaga ni Speaker yan. Ito si Speaker, medyo talagang ma-issue lang yan, no? Komentaryohan ko to sinabi ni Castro, no? Sana respetuhan tayo. Nirespeto ka na inimpeach mo si VP Sara, nirecognize yun, irespeto nyo naman kami na pipigilan namin ito. Kung ikaw nga convicted, nakakapag-impeach ka pa nakakapagpakulong ka pa, di ba? May karapatan ka pa nga, convicted ka na, may karapatan ka pa, lalo na kami, di ba? So, pumunta naman kami doon sa non-political Supreme Court, third party. Ibig sabihin, yan walang pakailam kung ikaw ay pula, dilaw, Duterte, BBM, NPA, makakaliwa, makabayaran black, wala Nandun naman yun sa gitna. So, I think yung ginawa namin is the best. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong sama ng loob sa mga vloggers, idemanda nyo. Doon tayo sa third party, non-political. Diba? At least nakikinig. Kasi dadalhin nyo kami dyan sa Quadcom na kayo lang naman kayo ng abogado, kayo ng husgado, kayo pa pulis, kayo pa nagpapakulong. Wala Kayo na korte. Kayo lahat. Diba? Ako ko yung kay Bam Aquino. Tapos ka na ba, Coach? Sige. Oo. Di alam nyo yung sinabi ni Bam Aquino. Totoo yun Hindi si VP Sara ang
ang problema Gigil na gigil yung kaibigan mo. Oo, ang problema ng sambayan ng Pilipino kundi yung bilihin. Pero wag ka. Alam naman na natin na baka ginagamit lang ito ng mga dilawan para kasi tumatakbo tong mga to. So may mga utak at may minsan ng mga Pilipino na kakampi na si ganito, buto natin to. May ganun eh. Kaya medyo wag din tayo. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, wag tayo magpakasiguro at wag na tayo magtiwala sa simulat sa poll na alam naman natin. Hindi naman natin kinakandidato. Sinabi lang natin yung kanyang sinabi, pero hindi natin buboto yan. Dilawan yan eh. Hindi na tayo papayag na makabalik sa kapangyarihan ng mga yan. Kasi pagbalik sa kapangyarihan ng mga yan, back to basic lang yan. Aawayin lang din yan ng mga Duterte. Same thing. Oo. Kaya yung inaano ni Bam na yan, dyan medyo parang yung parang yung sinasabi nila na kanselado na daw ang impeachment sa Senado. So doon sinasabi ko, hanggat wala si Pastor, hanggat wala ang Duterte senatorial candidate or yung kanyang PDP, wag tayo magtitiwala basta-basta. Kasi talagang mahirap na. Lalo't si Bam Aquino, dilawan yan. Mahirap na. Pero sa akin tingin talaga, hindi naman mananalo itong mga to. Meron nga silang pinapakalat, Coach Oli, na parang mix-mix ng mga kandidato. Pero dun sa pinapakalat din ng mga mix-mix na kandidato, if we can show it sa screen natin, doon sa mix-mix na kandidato na yun, wala si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Jimmy Bondoc. So yung mga kumakalat na mga na mga pictures na yun ng mga kandidato, halo-halo kasi. Huwag kayong maniniwala doon. Hindi yun ang instruction ni PRRD. Ang instruction ni PRRD, straight PDP. Straight PDP. Sabi nga ni PRRD, pag kami bakante, wag nyo nang punan. Wag nyo nang punan. Basta straight. Kasi yung boto nyo, doon sa ibang kandidato, mabibilang pa. So para talagang na tayo, yun lang talagang iboboto natin. Kung ilan yung kandidato ng mga PDP, yun lang tayo doon lang tayo magbabase. Tingnan natin yung picture na yan. Ayan po yan po yung slate ng PDP. Yan yung Team Suka. Si Lambino, si Ipe, si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota, si Marcoleta, si Bato, si Bongo, si Jimmy Bondoc, at si JV Hinlo. Yan lang po. Wala nang iba. May kumakalat kasi hinalo-halo, napunta pa doon yung ibang mga kandidato. Kung titingnan mo, nandiyan naman yung mga kandidato ng PDP. Okay yan. Pero hindi. Pag tiningnan mo, hindi kumpleto. Wala doon yung pinaka-importanting kandidato na magsusulong ng death penalty at zero corruption sa gobyerno. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang magaling na si Jimmy Bondoc, wala doon sa listahan na yon. Kaya huwag kayong magpapalansi doon, Coach Oli. Alam mo, Boss Dada, sa dami ng tatanggalin, alam mo kung bakit si Pastor Kibuloy ang tinanggal nila. Hindi ko alam kung anong dahilan nila kay Jimmy Bondoc, pero siguro makakakuha ng crowd dahil kumakanta, no? Pero kasi si Pastor Kibuloy, alam naman natin na may kakayanan na gumawa ng sorties nationwide at the same time. Isingit natin, Attorney Vic, hindi lang natin nabanggit. At saka si Attorney Marcoleta. Diretso. So, siguro talagang, kasi nung napasama na si Pastor Kibuloy dito sa PDP, na talaga namang siya'y dikit talaga sa mga Duterte, no? But this officially, kasama siya na dun sa Team Suka. Kasi, wala tayong tinatamaan dito. Pero alam to ng buong PDP na ang PDP makikinabang kay Pastor Kibuloy. Kasi makikita nyo, you will see, and we will prove it to you, guys, na iba ang mag-handle ng sorties si Pastor Kibuloy. Pag si Pastor Kibuloy ang humawak ng sorties ng PDP, ay asahan nyo. Talagang may kalalagyan itong team sinusuka. Kaya nga, tapos inadapt doon si Pastor Kibuloy, syempre bit-bit yung buong team. So, kung mag-isa siya at nakakulong pa, nakapag-proclamation siya nationwide, yan, panis na panis gagawin ni Pastor Kibuloy kung kasama niya pa yung marami. So kung kinaya mag-isa, mas kakayanin niya na may mga katulong pang iba. So malaking tama yan. Kasi kung wala dyan si Pastor Kibuloy,
possibly medyo hirap sila sa paggawa ng activities. Hindi ko sinasabing hindi kaya, pero malilimitahan. At makikita nyo yung difference nung quality, nung kaayusan ng sistema ng itong mga sorties ni Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Kaya matindi yun. Talagang malaking pakinabang nitong PDP. So, ako dyan sa, kaya ilag na ilag sila kay Pastor. Kasi matatandaan nyo, nung bali-balitang tumatakbo si PRRD sa pagiging senator, nagulantang silang lahat at natakot sila na, naku po, makakasama natin ng isa sa mga Duterte sa Senado. Hindi natin magagawa yung mga gawain natin or yung mga ginagawa natin. Hindi nyo napansin. Bakit may bagyo sa Bicol, nasa Davao sila namimigay ng tulong? Kasi kaya nga doon nila gustong patakbuhin. Talagang ano yun, yung pagtakbo ng mayor ni PRRD sa Davao, gusto nila yun. Ang ayaw nilang mangyari sa Senado, na mapunta sa Senado si PRRD. Kaya ang nangyari, bakit wala si Pastor dun sa halo-halo? Kasi alam nila, kung naiwasan nila, kung nagawan nila ng paraan yung hindi pagtakbo ni PRRD sa pagiging senator, etong nagulat sila sa kay Pastor. Dahil kilala din nila yan si Pastor . Alam nila na kapag yan ay nagsalita, gagawin at gagawin niya yan. Talagang gagawin niya yan, lalo't alam niyang makakatulong sa bayan. So ngayon, kaya nakikita ko dito, talagang kinakabahan sila na itong si Pastor ay maihalal sa pagiging senador dahil alam nila, katulad niyan, yung galawan nila Lito Lapid, nila Risa Ontiveros, malamang sa malamang pag naging Senate President to si Pastor, magsasalita yan. Yung mga ganyang nakikita niyang mali, hindi niya ito-tolerate yan. Babaliin niya agad yan. Kaya yan, para sa akin, yan ang nakikita kong dahilan niyan ba't pilit nilang itinatabo yun si Pastor. Again, PDP, straight tayo. Wala nang iba, PDP hindi po lamang. Hindi yan yung partido nila. Oo. Pero ito, sa akin lang sana ito. Hindi ko alam kung ano, but sana lang din. Yung PDP, wag maki-cooperate dyan sa pinaghalo-halong partido na yan. Bakit nyo kinakampanya nyo, vote straight, tapos makikihalo kayo sa ibang partido? So sana, hindi sa hinuhusgahan natin itong mga kandidato, pero wag naman, kasi andyan dyan si Amy, ibig nyo bang sabihin ipapalit nyo si Amy? Andyan sino pa bang nandyan dyan? Si Tito Soto, di ba? So, hindi maganda. So, dapat talaga straight po natin itong PDP. Kanina mga partner, nung tayo ay nasa Supreme Court, yung mga media, ang tanong nila is, anong masasabi ninyo doon sa yung joke ni PRRD. Mainit sila doon. Alam mo naman, si PRRD, basta si PRRD nagsalita, headline sa kanila yan, ilang linggong headline na yan. So, talagang pinag-iinitan. And even sa mga media kanina, yan nga ang tanong, sabi nga ni Boss Dada. Pero para sa akin kasi, nakikipag-unahan lang to si Torre. Meron tong gustong maabot, hindi natin alam kung ito ay gusto maging PNP chief o baka tatakbo itong 2028. But definitely, sobrang kaepal nito si Torre. Isipin mo na isingit niya pa doon sa statement, hindi pwede yung ganyang statement na yan sa bagong Pilipinas. Yung puro patayan. Nag-promote. Sip-sip, doon pa lang kitang-kita mo na, ito, kung sinabi ni BBM or ni Tamba na talon, kahit 10th floor, tatalon to. Oo, mataas ang pangarap Oo. Gawin nyo na kasing PNP chief, in-extend nyo pa kasi yung yung termino ni Marbil Mantakin mo lahat ginawa na ni Torre para lang sumikat siya. Naghukay sa JMC, naghanap ng heartbeat, tumira sa hindi naman niya bahay ng 16 days, winarak yung simbahan. Tapos pati yung solar panel, pinaliparan ng helicopter, lahat na ng mga kabulastugan ginawa nito para mapansin siya. Kitang-kita mo naman, hindi naman niya
trabaho itong mga pagsasampa-sampa ng ganitong kaso. Trabaho yan ng trabaho yan ng mga totoong complainants Tsaka katulad niyan, yung mga media personalities pa naman nakakahiya na kailangan pa ba nating itanong, i-highlight? Ang ganda nga ng sagot ni ni Attorney Delgra. Nung tinanong siya kung anong masasabi mo doon sa joke. Sabi niya, nandoon kami. So, nung sinabi ni Duterte yun, ang reaksyon ng tao, nagtawanan. So, ibig sabihin, alam ng mga tao na nandoon na nagjo-joke siya. Hindi issue yun sa mga tao na nandoon. Ngayon, ikaw, kung iba ang dating sa'yo, problema mo yun. Hindi, wag mo kaming tanungin. Kung sa tingin mo, mali yung sinabi ni PRD at bawal na siyang magbiro, kasi katulad sinabi niya, ang taas pa naman ang posisyon niya. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Baka sundin ng... Ayan ang sinasabi natin Di ba yung mga polis sinabi na ni PRD yan? Na meron akong pronouncement. Pero yung mga polis, merong schooling yan. Merong mga batas na sinusunod yan na even if I will say something, hindi tangayang mga yan na susunod sa akin dahil sinabi ko lang. Dahil may mga protocols yan. So, si PRRD, pag nagbiro siya, biro lang talaga yun. Bopuls na lang kayo kung hindi nyo naiintindihan. At may problema na kayo sa utak kung seseryosohin nyo yung joke nga. Ang linaw-linaw na joke nga, nagtawanan yung mga tao, so therefore, it is a joke. Tapos nagsasalita rin itong mga nagmamalinis na mga congressman na sinasabi na, ganyan na ba ngayon? Normalize na lang, ninonormalize na lang yung pagpatay. Hindi ninonormalize yung pagpatay. Pero matagal nang ginagamit na joke yan. Ang ninonormalize ngayon, di ba si Marbil, ninonormalize yung paggamit ng droga. Na parang may economic effect and ano daw yung paggamit ng droga, yung mga iba nag-overtime lang daw, kaya nagdodroga. So yun ang pagno-normalize, yun ang dapat na sinisita nyo, hindi itong joke ni PRD. And for the past 6 years, Coach Oli, ginagawa na to ni PRRD. Nagjo-joke na siya ng ganyan, mas malala pa nga yung ibang jokes niya Nakasurvive naman tayo. Tapos ito, sobrang sensitive nyo naman. Sobrang, nyo na, baka pwede mamasyal-masyal kayo. Sobrang seryoso nyo na sa buhay. Pati yung joke, ginagawa nyo ng makatotohanan. At eto nga, si Torre, nakihalo na din, Coach Oli. Nagsampa na din ng demanda. Well, maganda yung ginawa ni Torre. Kasi nga, hindi lang siya salita ng salita. At least, kahit pa paano, gumawa siya ng hakbang. Pangtanga nga lang. Di ba? Talagang papatulan nila yung Boss Dada. Lahat ng issue ngayon papatulan nila dahil ang target talaga dito kaya wag po tayo makakalimutan yung blank items. Yan ang gusto nilang takasan. Gusto nilang makalimutan ng taong bayan na meron silang planong kuhaning pera para pang-ayuda na itinatago sa vote buying kasi mag-e-election So kaya minamadali nila yan. Ayaw nilang pumayag. No? So, lahat ng pwedeng pantakip. At ano pa bang pantakip sa mga issue na balita? Yung salita ni PRRD, alam naman natin. Pagka salita ni PRRD, talagang, yan? Kaya sabi ko, headline yan. So, pati nga BJ, di ba? Isipin mo, yan ang concern. Ang isa sa topic natin, impeachment. Pero talagang hindi nawawala, isinisingit nila yung binanggit ni PRRD na patayan. Ang pinaliwanag nga ng abogado kanina, one of the elements yung nag-e-encourage siya na pumatay. Doon ba sa nakikinig doon, nung binanggit ba ni PRRD yun, na-encourage kayong pumatay? Tanong ko sa inyong lahat. Nung napakinggan nyo, na-encourage kayong pumatay? Hindi. Kami nandito kami noon Nung binanggit niya, nagtatawanan kami. Mahina na talaga ulo mo kung narinig mo yun. Ay, oo nga, patayin natin yung mga senator. Diba? Grade 2. Kahit bata siguro, pagdating ng grade 3, naintindihan na yan Di ba? Yung pinakamalupit pa doon, hindi naman sila yung mga nasabihan, katulad nito ni Torre at ni Congressman Adjong. Si Haj Gutierrez. Si Gutierrez, bakit kayo yung affected? Isipin na ba namin na inutusan kayo nung 15 senador na yon? Nakakasuhan nyo si PRRD? Wala kang pangalan Tutusin, wala namang pangalan. Ano yan? Paano na lang kaya kung etong si Torre,
si Adyong tsaka si Gutierrez ay isa dun sa mga senator. Ano to? Baka mag people's power na kayo. Baka mag-rally na kayo dyan sa ano. Baka magsagawa na kayo ng rally kasi ngayon nga lang na hindi naman kayo kasali dun. Sobrang apektado na kayo. Itong magkakapatid na to. Itong mga magkakapatid na to, wala pa nga kayo dun sa ano, na-affected na agad kayo. Tsaka ito alalahanin natin ngayon. Si Marvel hindi pa napapalitan, di ba? So may chance pa na si Tory ang makakuha nun. Diba? Pwede. Pero magre-retire na din si Tory ngayon. Magre-retired na rin yan. Baka syempre, ikaw ba naman magre-retired ka na, kailangan mo na maghapit. Syempre, di ba? Pasikat, no? Pasikat, syempre. Unang-una, kailangan niya rin ng kailangan din nito rin ng kapangyarihan or suporta galing sa gobyerno. Alam mo naman kung bakit sa laki ng danyos na ginawa niyan sa kay OJC. Yan yung inaabang-abangan ko rin, isa sa inaabang-abangan ko na yung pagdusahan ni Tory yung ginawa niya sa kay OJC, di ba? So kung malapit na siya mag-retire tapos wala pa siyang gaanong kapit or kapangyarihan, delikado siya. Kung sakaling maipon na siyang ilang milyon sa pagiging pulis niya, kulang na kulang yun. Yung pagbubutas pa lang dun sa building doon sa school, dun sa KOJC, billion na ang danyos na kakaharapin niya dun. Tsaka ito, tanong lang. Ito ako magtatanong lang, no? Magkano kaya bayad sa kada EPAL, sa kada issue sa mga Duterte? Kasi nagtataka ako, kada may issue sa Duterte, sila yung nag-uunahan, no? Kung mapapansin nyo, minsan una si Trillanes, minsan una si Torre, minsan yung iba naman mga senator, ay yung mga iba namang congressman. Diba? So totoo nga, tama nga yung sinabi ng ibang mga eksperto. Kung eto ay ginrab lang ng panig ng yung mga nasa lineup ni Marcos, kung ginawa lang nila hindi nila to tawag dito, hindi nila sineryoso, kakatuwaan pa sila ng tao. Kaso dito lalo siguro ngayon kamot na kamot sa ulo yung mga senator diyan sa panig ni Marcos. Kasi nararamdaman na rin nila siguro na kasi hindi naman hindi to gawain ng mga tumatakbo. Kailangan niya, kagaya na sinasabi nila Boss Dada, na kailangan mo maging friendly ka sa lahat pag ikaw ay tumatakbong senador. So, ang nangyayari ngayon, ultimong si Marcos, nilaglag niya na yung mga kaalyado niya. Boss Dada. Pakinggan natin itong balitang ito bago natin ituloy ang discussion tungkol dyan. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagbibiro lamang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag nito sa isang proclamation rally ng PDP laban na patayin ang 15 senador. Sabi ni Santiago, wala pang senador ang lumapit sa kanila para magreklamo kaya wala silang dapat na dahilan para magsagawa ng investigasyon. Si Cherry Light magbabalita. Yung mga style ni Presidente Digong na gano'n, puro patay. Dati yun. Kumbaga sa alam nyo ang mga tao, kumbaga sa antibiotic, na immune kakaganon. Immune na, hindi nakakagatin yun. No? Wala nang naniniwala, palagay ko. Nilinaw ni Director Santiago na ang kanilang pangunahing jurisdiction para isagawa ang motu proprio sa investigasyon ay kung may banta sa Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Kasunod ito ng mga panawagan sa ahensya na imbestigahan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin na lang anya ang 15 senador sa isang proclamation rally ng PDP laban. Kaugnay niyan, kinuwestiyon din ni Santiago kung bakit ang mga nagrereklamo hinggil sa mga birong pahayag ng dating Pangulo ay ang mga hindi naman sangkot gaya ng mga nasa Kongreso. Sabi din ni Santiago, magsasagawa lamang sila ng investigasyon kung may senador na lumapit sa kanilang tanggapan para magreklamo kaugnay sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Iyon nga lamang, wala namang binanggit na pangalan ang dating Pangulo kung sinong senador ang dapat patayin.
Tsaka, tingnan nyo, hindi naman sinabi kung sino dun sa 15 yung papatayin eh. Sino ba yung 15 na yun eh? Yung bang nakaupo o yung tatakbo, no? At saka, kung di ba naman talagang lokohan lang, meron ba naman porket namatay ng senador eh, automatic na yung kandidato ni mga senador ni Presidente Digong, yun na ang papasok. Matatandaan sa PDP Laban Proclamation Rally nitong Pebrero 13, sinabi ni Duterte na makakakuha ng upuan sa Senado ang kanilang mga kandidato kung papatay sila ng 15 senador. Noong Pebrero 17, naghain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng reklamo sa Department of Justice para sa case build-up dahil sa unlawful utterances at inciting to sedition laban kay dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Pati itong NBI director natin na dapat nagtatrabaho ng yung mga totoong kaso, ginugulo nyo eh. Kita mo yung sinasabi niya na alam naman natin pare-parehas, pataki mo, sasayangin pa natin yung oras natin yan, alam naman natin pare-parehas na joke lang. Pwede ba magtrabaho na lang kayo mga congressman, ikaw adjong, pwede ba magtrabaho ka na lang? Hindi yung lahat na lang ng issue, hindi naman ikaw kasali. Pinakikialaman mo, oy may hinahanap yung mga taga-Barma, dyan sa Marawi daw, may patubig na halagang 500 milyon na hindi naman daw natuloy. Hinatanong nila si Adjong kung saan napunta. Yun, kumakalat na sa social media, may nakita pa ako sa social media, na ito naman si One Rider Party List, bilyon-bilyon daw, di umano yung mga projects na na-funnel sa construction firm ng pamilya nila. Pero ito yung mga magagaling magsita-sita. Si Gutierrez. Si Gutierrez. Sila yung mga magagaling magsita-sita sa mga Duterte. Sila yung mga nagsasabi, immoral ang mga Duterte, ganito mga yan, hindi dapat tularan. Di kayo na, baka mapunta kayo sa langit-langitan. Pagka ganyan, masyado kayong bait-baitan. Tinanong si Bong Revilla, tumatakbo sa kabila. Sabi niya, kilala namin si Duterte. Okay lang yan dahil biro lang yan. Hindi naman niya tutuloy yan. Sino ba naman ang gagawa ng krimen, ipipress conference mo pa? Si Jinggoy Estrada nagsalita. Sabi din ni Jinggoy, wala yun. Ilang mga senador yung nagsalita. Sabi nga ng mga senador, wala yun. So hindi sila kumbinsido na seryoso to in the first place. Talaga? Kaya nga sabi ko, wala na bang problema Pilipinas talaga? Para itong mga ganitong issue, yung pag-usapan natin ng ilang araw na, mantaki mo kailan yan? Nung pa yan nung last week pa yan, di ba? Yung proclamation rally na yan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung joke ni PRD. Diyos mio naman, Coach Oli. Pero kanina, Boss Dada, tama ka dyan, ang tagal na niyang issue, tapos hanggang ngayon gumugulong pa yan, Pero kanina gusto ko nga itanong dun sa media Kaya lang, ayoko sumingit. Baka mamaya sabihin sa akin, hindi ito show nyo sa Banateros, Sila Atty. Torion gusto namin tanungin. Ayoko sumingit Pero kanina gusto kong banggitin. Bakit nakailang tanong sila tungkol dito sa pagpatay ni PRRD sa 15 senators Pero ang talagang headline dito, yung sinabi niyang bangag yung presidente. Ba't hindi nyo hina-highlight yun? Hindi nyo hina-highlight. Hindi nyo binabanggit. Hindi nyo tinatanong. Kaya nga kanina gusto kong sumagot, wala naman tanong na gano'n Pero dapat yun ang pinag-uusapan natin dahil yun ang real issue. Totoo bang bangag ang presidente? Kung hindi, drug test. Bakit hindi yun ang kinuhang halatang-halata namang yung pagpatay ay biro. Pero yung bangag seryoso. Seryoso siya ron. Dapat yun ang pinagtutuunan natin. Yung seryoso siya, hindi pinipick up. Yung bigas, yung peace and order, di pinipick up. Pero yung mga ganyan, pinipick up. Kaya nga sabi ko kay Tore, ikaw Tore, total na maalagad ka ng batas. At yung amo mo, sinasabihan na bangag, bakit hindi mo i-require yung amo mo bilang ikaw ay humuhuli supposedly ng mga addict, ng mga pusher, ng mga sindikato sa Pilipinas? Bakit hindi mo pangunahan kaysa nagpupunta ka dyan sa Korte Suprema o dyan sa Korte Suprema, dyan sa Piskalya para magsampa ng mga kung ano-anong kabalbalan na mga kaso? Bakit hindi ka magpunta sa presidente mo at tanungin mo siya, bakit ba kasi ayaw mo magpa-drug test? Kasi simple-simple lang naman, addict ka ba o hindi? Kasi kung hindi, drug test na tayo para tapos na usapan. Para lahat ng nagkakalat, nagbangag ka, huhulihin ko na. Ngayon, kung bangag ka naman,
huhuliin kita. Di ba? Wala naman nag-a-announce na, ikaw, Jay, may susuntukin kang blocker, i-announce mo pa rito? No, halimbawa, susuntukin ko si Paduano. Nagkita kami. Halimbawa lang. Halimbawa. Oo. Kaya bakit ko pa sasabihin dito? Halimbawa, si Siga, si Matapang, si Barbers. So, ba't ko sasabihin pa? Di gawin ko na kung gagawin ko, diba? Ewan ko ba dito kay Torre, kailangan alam ko, magpaalam pa. Ang mga taong mga may itim, mga bright yan, ha? Si Torre, ha? Ang laki na sinakripisyo niyan. Kasi nung bago pumasok ng KOJC yan, doon sa compound, mistiso. Yun. Ngayon, mukha ng daing Dinaig pa si Diwata Pambira. Daing na. Sa payat-payat mo na, Tori. Kung ano-anong ginagawa mo, dami-dami mo ng pera. Mas mabuti pa, mag-ano ka na lang, pahinga ka na lang. Dito sa ito, may dugtong ko lang doon. Yung mga sinabi nyo kanina na parang ang tagal na nitong issue na to, but yun pa rin. Gusto nga, yan nga gusto ng mga yan Para matakpan Para matakpan yun sa BICAM Tsaka ito, Congressman Gutierrez Adyong, bakit nung nagsasalita ng kung ano-ano si Marcos, hindi nyo rin sinita? Diba? Ano yan? Puro na lang balagi mali ng Duterte. Si Marcos, perfecto. Kung perfecto si Marcos, hindi magpa-drug test siya. At least doon talaga makukumpleto. Yung pagiging magiging perfecto ni Marcos. Kung perfecto siya, sana pag kumakaway siya, may kumakaway din sa kanya. Yun. Pag kumaway sa kanya, hindi yung meron pang tiga mando na pumalakpak, ganun. Anak ng teteng naman. Tsaka yung kagaya nga niyan, ito nga po ay maliwanag lamang na sinasakyan nila ng pilit itong mga issue. Kasi alam nila na ito na naman, kasi gustong-gusto nila to na, pwede yan ipang sa mga Duterte para paninira. Pero anong nangyayari? Ito yung pinakamasakit na realidad na natatamo ng mga anti-Duterte. Imbis na masira ang mga Duterte sa pinaggagawa nila, mas lalong minamahal ang mga Duterte ng taong bayan. Iyon yung pinagkakamali nila doon. Kasi iniisip nila, makakasira to, gawin natin. Pero ang totoong nangyayari nun, minamahal ng taong bayan ang mga Duterte, lalo na yung mga nasa hanay nito. Tama. Yung gusto mong sabihin, yung pinakawalang aso. Hindi kasi, diba, katulad kanina, sinabi ko kung magkano ba ang bayad kapag panay-epal mo sa issue. Lalo, alam mo na sa Duterte. Kasi kung mapapansin nyo, magbibigay ng issue si Trillanes, magbibigay ng issue si Gadon, at magbibigay itong mga congressman. Tapos eto si Gadon, ang kapal na mukha. Alam mo ano sinabi na naman? Na wala na daw butante, wala naman daw butante ang mga Duterte. So eto nga, sabi, may sinabi pa nga siya na nanalo lang daw si PRRD dahil sa mga loyalista. Ngayon, pero natalo si BBM nung 2016 vice presidential election. Ngayon, kung matatandaan nyo, may post etong si Marcos, si Bongbong Marcos sa kanyang page noong 2015, kung meron ba tayo dyan, pakita natin, may post po itong si Bongbong Marcos noong 2015. Legit po ito, hindi ito fake kasi nasa mismong page niya. Na what if na magkakampi ang dilawan at ang mga pulahan. At sino nasa picture? Si Mar Rojas. So, ang ini-endorse niya, si Mar Rojas. Si Mar Rojas. So, simulat sa poll, talagang never na tinulungan ni Marcos Jr. etong si PRRD. Tsaka hindi ka ba kinikilabutan doon sa pinagsasabi mo? Kung ikaw nga, hindi ka napanalo ni Marcos Tapos, ipapanalo niya pa si PRRD. Kung si Marcos nga, hindi niya napanalo yung sarili niya. Tapos siya magpapanalo ng ibang ng ibang tao. Kaya ka nadidispar Alam mo, wag mo nang antayin na maging 3 beses yan. 2 beses ka na nadidispar ka doon, nakakahiya ka na. Sobra na yung pag-i-epal mo. Gutom na siguro yan anak ng teteng to ilang beses kayong tumakbo, hindi nyo nga napanalo. Bilang poverty alleviation ano ba trabaho niyan? Advisor. Poverty alleviation advisor ni Bongbong. Ano na ba nagawa mo para may ahon mo ang mga mahihirap na Pilipino sa kahirapan?
Ang dahil mo pinakikialaman, pati eleksyon, pinakikialaman mo, hindi mo naman trabaho yan. Yan naman, manahimik dyan sa bahay mo, tahiin mo yung bibig mo para, ano mo, wala nang kwenta yung mga pinagsasayo, para ka na talaga si Trillanes. O, minsan talaga yung taong galit na galit ka, unti-unti nagiging ikaw na yun sa sobrang galit mo sa kanya. Kaya para ka nang si Trillanes. Ikaw ang makabagong Trillanes, sa totoo lang. Nag-i-imagine ako pag samasamahin mo yan sa isang kwarto si Trillanes, si Paduano, tsaka to si Gadon. Baka magsigawan niya. Baka magsigawan niya. Akala mo nagrarally silang tatlo. No? Matindi. May mga hablig, no? Oh, lalo to si Gadon ngayon, parang gutom na eh. Parang, ano ba trabaho mo? Pero alam nyo mga partner yung speaking of yung naralapit na eleksyon. Oy, grabe ang grabe ang clamor sa PDP laban. Grabe kahit saan. Nakikita rin natin yan, yung mga comments sa atin ng ating mga viewers sa tuwing nag-upload tayo ng mga patungkol sa PDP Team Suka. Grabe ang pagmamahal ng mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa, mga partners. Malayo na talaga si BBM. Saan ka nakita ng presidente kumakaway? Kaway ng kaway, walang kumakaway sa kanya. Ang hirap nun, no? Di, tsaka nakita niyo sa Davao del Norte. Yun, no? Walang hiya, kinulong yung mga umaten sa sortie. Kinulong para hindi makalabas. At meron daw sa tornitor yun na kliyente nando doon. Totoo nga. Gusto na magsiuwi, ayaw pang pauwiin. Oo. Sinara. May sinabi pa nga, Boss Dada, di ko na lang sasabihin kung sino nagsabi, pero tanong ko lang sa inyo kung totoo ba to. Yung nakita niyong mga pulis doon na dinamitan ng pula, hindi lang daw yun. Ang dami galing sa iba't ibang lugar. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao City, talagang nirequire nila na magpunta, nakapula. Ibig sabihin, takot sila, Boss Dada, na langawin. Alam mo, tingnan mo yung kabaligtaran. Dito sa Team Sinusuka, kailangan nila ng pulis na ipag-uniform para to fill up the space. Pero sa PDP, hirap nga kontrolin eh. Kasi pagka hindi mo kinontrol yun, talagang dudumugin yun. Ganun po ang lagay ng pagkakaiba. So, expect nyo ako, hindi na ako magtataka na yung nilagay nilang 5,000 na pulis dyan sa KOJC compound, baka yan, susunod, pagdamitin na ng pula. Total, nagamit ni Torre sa kababalaghan eh. Gagamitin na ni Torre ito sa ibang kababalaghan pa. Itong si Diwata. Sali kayo lahat ng sorties ng Team Sinusuka, sama kayo magpula. Tapos sabihin nyo, for security purposes. So pala, may pumasok sa isip ko bigla. Kasi may napanood ako 2 video eh. Si Marcos, kaway ng kaway, di rin pinapansin. Si Trillanes, kamay ng kamay, hindi rin pinapansin. So ang ganda ng combination. May proclamation si Trillanes sa Caloocan. Uy! 5 yung umaten. Bulag tsaka bingi pa yata yung iba. Hindi ko maintindihan. Vlogger pa yung isa. Vlogger pa yung dalawa. Alam mo, Trillanes, tumigil ka na sa kahibangan mo. Pero ito, nagpakita ng mainit na suporta ang mga OFW sa Japan kay VP Sara Duterte, PDP laban senatorial candidates at senatorial candidate niya si Pastor si Apollo Kibuloy sa kanilang ginawang campaign, march and rally. Narito ang balita ni Ivy Astilio. Sa kamakailan lamang na ginawang campaign rally sa Shinjuku, Japan, hindi mapigilan ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, PDP laban senatorial candidates at senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy na ipakita ang kanilang hindi matatawaran na pagsuporta sa partido. Sa ginanap na campaign march and rally nitong Pebrero 16 sa kahabaan ng Shinjuku Central Park hanggang Shinjuku Station, nagkaisa ang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, PDP laban senatorial candidates at senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy, ang spiritual leader ng the Kingdom of Jesus Christ. Ang hakbang na ito ay sa pangunguna ng Republic for Peace and Unity at sa mga pakikiisa ng mga OFW sa Japan bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa mga kinakaharap nito ngayon. Ang aking ipapaabot sa ating minamahal na VP Inday Sara, alam ko na kayang-kaya mo itong ginagawa sa iyo, political persecution laban sa mga Duterte. Hindi lang ikaw, si Tatay Digong, si Baste, Mayor Baste, at saka si Congressman Pulong. At hindi lang kayo, pati ang taong bayan, pati kami. Kaya kaisa mo kami, VP Inday Sara, kayo lang ang amin nasa puso parati. Tutulungan namin kayo, we will protect you and we will support you.
VP Inday Sara. Laban lang, Vice! Nandito lang kami, OFW ng Japan. Support. Ito na ang ikatlong pagkakataon na muling nagsama-sama sa rally ang mga taga-suporta ng Vice Presidente. Matapos ang marching rally, sinundan ito ng kanilang panawagan itigil ang impeachment case laban sa Vice Presidente sa pamamagitan ng kanilang binong anti-impeachment stand-up rally campaign na magkasabay na ginawa sa Shinjuku at Shibuya Station. Itong pagperma ng 215, one-third or more than one-third ng mga kongresista sa Kongreso para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara ay isang lantarang pagpapakita ng kanilang dayok-dok sa pira, at ito ay isang paninirang puri lamang para ipakita nila na may ginawa si Inday Sara sa pamamagitan ng kanilang perma. Kahit kayong buong Kongreso ang bumoto, kami ang buong 32.2 milyon na bumoto kay Inday Sara. So hindi po makatao, hindi makatarungan at hindi makabatas ang inyong ginagawa para ipa-impeach si Inday Sara Duterte. Inanunsyo rin ng RDPU ng mga taga-suporta na straight vote sila sa senatorial candidates ng PDP laban, kung saan nangunguna sa kanilang listahan ay si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kailangan natin ng makadiyos, makatao, makabayan, makapilipino at para sa Pilipinas na isang Pastor Apollo C. Kibuloy. Siyempre, alam naman natin si Pastor Kibuloy sobrang tumulong at nag-back up sa mga Duterte for a long time. And to protect the Duterte, if you want to change for the government, we have to protect Sara, we have to protect the Duterte. That's why we should support all those people. Sa todo suporta at alam nating solid na sa mga Duterte for a long time. Bilang isang Kristiyano, alam po rin kung paano ko kabuti si Pastor Kibuloy dahil marami rin na siyang natulungan mga tao. Yun lang po. Kaya iboboto ko siya. Isa siya sa iboboto ko sa PDP laban to protect Sara. Kailangan nating maging solid tayo. Solid PDP laban. Kabilang rin sa senatorial slate ng partido ni dating Pangulong Duterte sina Senator Christopher Bongo, Attorney Rodante Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Jesus J. Vihinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Victor Rodriguez at Philip Salvador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, mula dito sa Tokyo, Japan, ako si Ivy Astilio, ang inyong Global Citizen Correspondent at SMNI News. Isa sa mga reason, mga bossing, kung bakit pinapapadali itong impeachment kay VP Sara, kasi nakikita nila kung gaano kalakas yung mga kandidato ng PDP laban. Nakikita nila kung gaano ka-organize, kalakas ang laban ni Pastor Apollo Kibuloy para manalo. And again, Pastor Apollo Kibuloy magsusulong ng zero corruption at magsusulong ng death penalty sa mga korap sa Pilipinas. Ay napakaganda nga nung sinabi ni nung kaibigan ko yun diyan sa Japan. Sabi nga niya, makadiyos na kandidato. Tama yan. Para sa isang bansa na parang wala ng Diyos. Para sa isang bansa na parang normal na lang yung mga kabulastugan, kahayupan, pagnanakaw. Kailangan talaga natin maglagay ng mga kandidato or ng kandidato na una magbabantay ng pera ng taong bayan, pangalawa magsisilbing konsensya ng mga senador sa Senado at magbabago ng paradigm or magbabago ng mga makakaugalian at nakaugalian ng mga politiko, which is umupo lang, magpapogi, magnakaw, kung ano-anong gawing kabulastugan, ganun lang. Actually, nung nagpunta tayo sa Hong Kong, nagpunta rin tayo nung nakaraan dyan sa Maynila, nakita natin kung gaano talaga katindi ang suporta ng mga Pilipino kay Pastor Apollo Kibuloy at sa buong PDP laban. Mga bossing nung Monday or nung Sunday, nandiyan ako sa Manila, 200 na mga barangay chairman sa buong Maynila, District 1 to District 6. Nagsama-sama sila at ang susuportahan nila PDP laban straight. Kaya talaga naman tayo natutuwa. Kaya nga pinapamadali na itong impeachment kay VP Sara dahil alam nila na kung aabutin pa ito ng June or July, which is magpapalit na ng mga bagong senador at uupo etong mga senador ni Pangulong Duterte, medyo patas ang laban. At mukhang ito si VP Sara merong
tawag din ni malaking tsansa na siya ay hindi mabigyan ng sala dyan sa impeachment na gagawin sa kanya or impeachment proceedings na gagawin sa kanya dyan sa Senado. So, Jay. Neto nga, no, alam nyo, mas pumili nga tayo ng mga kandidato na sumisentro sa mamamayan, sa mga tao. No? At piliin natin yung kandidato na alam ang pulso ng bayan, alam paano solusyonan ang problema ng bayan, alam kung paano talagang trabahuhin ng kailangan ng mga kababayan nila. At yan ngayon nakikita ko kay Pastor at dito sa iba pang mga PDP laban. Tsaka ito, yung palagi kong nakikita, ito, mga brothers, saglit lang. Kasi may isa kasi akong video na napanood na talagang pinupukpok niya ng gusto si Pastor. So, hindi ako papayag na gano'n. Alam nyo nga kung mapapanood mo man to, isipin mo na lang, ha? Yung sinasabi mong demonyo at masama si Pastor, isipin mo na lang. Kung masama si Pastor nung panahon ng ginigipit yung mga KOJC member dun sa Kingdom, dun sa Davao, kung masama si Pastor, pwede na siyang umalis Umalis ng ibang bansa, umalis sa ibang lugar, iwanan niya yung mga member doon, talikuran niya yung mga member doon. Pero hindi, ano bang ginawa ni Pastor? Sumuko siya, pinagtanggol niya at iniwas niya sa kaguluhan na maaaring mangyari doon nung panahon ng ginigipit yung mga member ng KOJC. Tapos sasabihin mo, makasarili, Sino yung vlogger ba yan? Ha? Isa ring vlogger na talagang nakinabang din noon kay Pastor. So hindi ko na lang babanggitin kasi ayoko na nga rin talaga patulan tong tao na to, kaso sumusobra na. Alam mo kung yung mga pinagsasabi mo, kapag bumalik ang karma sa'yo, talagang triple yan, tandaan mo yan. Kung masama si Pastor, dapat iniwan niya yung mga member niya. Pero dahil napakabuti ng tao, kaya kaya siya sumuko, kaya ipinaglalaban niya ngayon yung mga member niya. Kaya yung mga sinasabi niyo about kay Pastor, tigilan niyo na yan dahil napakalayo na sa katotohanan yung mga pinagsasabihan na pag-aalataan na talaga kayo na nababayaran kayo para banatan lang si Pastor Kucholi. Ito ba yung yung walang sense sa mga pinagsasabi? May nagbabagsak ng mic? Nung siya nga. Alam niyo, ayoko na talagang banatan yan kasi nonsense, useless. Hindi sa personal. Pwede rin yun. Pag nakita ko sa personal, suntukin ko na lang talaga to. Wow. Nagigigil na ako Easy lang ba? Sir MJ. Easy. Baka maano ka, takasuhan ka ni Torre, sabihin, inciting to sedition. Wala mo na ako binanggit na pangalan. Alam niyo, pag tinitingnan natin yung ating bayan, parang nawawala na tayo ng pag-asa, no? Including me. Kaya lang, iniisip ko lang lagi na put your hope in the Lord. Lagi ko na lang naiisip na basta buhay tayo may pag-asa. Kahit na anong sama ng bansang Pilipinas, kahit anong sama ng mga politiko at yung sistema natin, may pag-asa. Pero isa sa nakikita kong pag-asa, imagine niyo ito. Yung tinutulak namin na vote straight PDP. Imagine niyo, manalo yan. Kaya gawin natin ang lahat ng makakaya natin na ipanalo to straight. Kasi pag napanalo natin to straight, hindi mai-impeach si BP Sara. Pangalawa, controlled natin ang Senado. At 2025, coming 2026, we are in preparation for 2028. Malaki po ang magbabago bago dumating ang 2026 kasi yung mga balimbing na dating Duterte na nagsilipatan at nakontrol ang Senado, biglang magbabalikan yan. Tingnan nyo mabuti yan. Kaya nga napaka-importante na ang iboboto nyo yung sa Congress, tingnan ninyo. Sa distrito ninyo, yung congressman ko ba pumirma? Sip-sip ba ito kay Speaker? Pagka nakita nyo hindi, ito may paninindigan. Diba? Buti pa nga si Richard Gomez nanindigan para kay BP Sara. Pagka gano'n na mahahalal,
iikot ang mundo. Bago natin malaman tayo yung oposisyon, come 2026, opensiba na tayo. Yes. Kasi ang mga politiko, depende yan sa Agos. Very important, maipanalo natin itong legislative branch. Lalong-lalo na itong Senate. So, ako, yan ang nakikita kong napakamalaking pag-asa. Huwag tayong mawawalan. Tingin lang tayo. Kaya ngayon, trabaho tayo, tulong-tulong tayo. Kung ano may gagawa mo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, ikampanya mo dyan. Diba? Kung ikaw ay simpleng tao dito, ikampanya mo. Etong PDP. Pero wag natin kakalimutan, isigaw natin itong blank items. Una, pangalawa, drug test. Diyan mati sila. Hindi talagang wala silang lusot dyan sa dalawang yan. Kahit bali-baligta rin natin, I don't think magpapadrug test yan si Marcos. It's impossible. No? So malabo. And yung blank items, talagang illegal po yan. So, meron na tayong pag-asa. Basta lang, sabi nga nung iba, baka naman Boss Dada ro magkadayaan. Okay, sinabi na rin ni Boss Dada ang solusyon dyan. Tambakan natin. Tambak, kailangan deciding talaga yung ating lamang. Pero isa pang magandang balita, pag-uusapan natin yan siguro bukas, yung posibilidad na pwede pang makatakbo si PRD bilang presidente. Magandang pag-usapan. Maganda yung sinabi ni Boss Dada na yan. Malay natin, in 2028, si PRRD. Malay natin. Pero meron din binulong kanina sa akin si Atty. Torrio. Meron din, ha? Oo. Sikreto, wag daw natin sabihin. Pero baka sa vlog natin pwede. Pwede natin. Abangan nyo yung mga vlogs namin dahil ito pasabog to. Pag binitawan to ni Atty. Torrio, naku, iikot na naman ang puwet nila. Parang chinat sa akin yan ni BP sa... Uy, siya. Wow. Pero sa vlog na lang. Sa vlog natin. Si BP ang nag-chat sa'yo, ha? Si BP. Blood pressure yan, ha? Hindi nyo alam, ganun kami. Mike, wala ka daw, Mike. Baka si BP... Tama, wala pa pala akong mic. Mabuti na lang. Buti na lang, wala akong mic. Yung Espanyol mo. Nag-i-Espanyol pa naman si Jay. Pero sa mga vlog na lang namin, nyo abangan. Yan, sige po. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.